pinag-uusapan, matinding pinagdidiskusyonan. Sa lahat ng isyu ngayon, ito marahil ang gumawa ng pinakamalakas na ingay. Ang Responsible Parenthood, Reproductive Health and Population Development Act of 2011 o ang RH Bill. Halos lahat may opinyon at bawat isa sa atin handa itong ipaglaban. Magandang gabi po! Para sa isang makabuluhang talakayan, ako po si Mel Tiangco at ito ang RH Bill, The Grand Debate! Tatlong presidente na ang dinaanan. 7 beses nang binago ang pangalan. 12 taong pinagtatalunan. Ito ang kontrobersyal na House Bill number 4244 o mas kilala sa tawag na Reproductive Health Bill. Isang panukalang naglalayong pondohan ang iba't ibang programang pangkalusugan, tulad ng pagkakaroon at pagtataas ng antas ng obstetric care sa mga ospital, pagdagdag ng midwives sa bawat munisipalidad, pagkakaroon ng benepisyo ng mga pasyenteng may seryoso at peligrosong sakit gaya ng HIV, AIDS, breast at reproductive cancer. Pero ang ilang probisyon ng panukala, mahigpit na tinututulan. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon din ng programa ang pamahalaan sa modern family planning methods tulad ng contraceptives, injectables at intrauterine devices o IUDs. Kabilang din sa mga nilalaman ng RH Bill ang sex education na ipinapanukalang ilalagay sa curriculum ng mula grade 5 hanggang 4th year high school. Isa-isahin, unawain, timbangin ang mga argumento sa kontrobersyal na RH Bill. Nanonood ka man sa bahay o di kaya dito sa studio. Welcome po sa inyong lahat. Makikisali ka man sa online debate o sa Twitter o di kaya sa Facebook. Makakasama natin sina Pia Arcangel at RJ Ledesma para tulungan kayong ibahagi ang inyong mga opinyon. Hindi po ninyo na itatanong, parehong debaters ang dalawang yan nung sila'y nasa kolehiyo pa. Pia, RJ, magandang gabi sa inyo! Salamat, Mel, at magandang gabi rin sa inyo sa lahat na nanonood ngayon sa kanilang mga bahay. Naku, mamaya po, bibigyan natin ng pagkakataon ng lahat para magtanong sa ating mga debaters at pupunta tayo sa audience para pumili ng ilang miyembro doon para tanungin ang ating mga debaters tungkol sa isyong ito, RJ. Pati na rin yung ating mga mahilig na mag-Facebook, mag-Twitter, mag-email. Pwedeng makilahok sa ating RH Bill, The Grand Debate, maya-maya konti. Bibigyan namin yung mga detalye kung para kayo pwede mag-participate dito sa ating Grand Debate. In the meantime, balik muna sa'yo, Mel. Salamat, Pia. Salamat, RJ. At bago ko po ipakilala mga magdi-debate ngayong gabi, una ko muna ipakikilala sa inyo ang ating panel of interrogators. Ang kampo ng pro-RH at anti-RH ay may kasamang tig-3 tao na bubuo sa panel of interrogators. Sila ay naatasang isa-ilalim sa mas matinding pagtatanong ang bawat debater ng kanilang panig. At narito po ang bumubuo sa panel of interrogators ng pro-RH Bill. Risa Hontiveros Barakel, dating kinatuwa ng Grupong Akbayan, kilalang women's rights advocate, isa sa mga may akda ng naunang bersyon ng RH Bill. Carlos Kelgan, negosyante, kilalang HIV at AIDS awareness advocate. Kamakailan lang ay naaresto dahil sa ginawa niyang pagtuligsa sa loob ng Manila Cathedral saan niya ay pakikialam ng simbahan sa isyu ng RH Bill. At pangatlo, Dr. Sylvia Claudio, Direktor ng University of the Philippines Center for Women's Studies. Isa sa mga nagtatag ng likhaan, isang grupong nagsusulong sa women's reproductive health. Doctor of Medicine at Psychology at meron siyang 3 anak. At ang mga miyembro naman ng panel of interrogators ng anti-RH Bill. Narito po mga sumusunod, Bishop Deogracias Inieguez Jr., ang Bishop ng Caloocan at Chairman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Public Affairs. Dr. Dean Campo Cruz,
Senior Consultant, Department of OBGYN, FEUNRMF Medical Center, pro-life advocate, at naniniwalang ang mga contraceptive ay abortifacients. Dr. Antonio Toralba, Dean College of Arts and Sciences, University of Asia and the Pacific, dating UNESCO Commissioner for Education at miyembro ng Opus Dei. At ngayon po, ipakikilala na namin ang matatapang na personalidad na handang panindigan ang kanilang mga opinyon tungkol sa RH Bill. Ang mga sumusuporta naman sa RH Bill, Representative Janet Garin, co-author ng RH Bill at kinatawa ng 1st District ng Iloilo. Siya po'y isang physician, isang doktor at may isang anak. Bishop Ephraim Tendero, National Director ng Philippine Council of Evangelical Churches, dating spiritual advisor ni Pangulong Fidel Ramos, siya ay may 4 na anak. At si Pia Arroyo Magalona, biyuda ng aktor at singer na si Francis Magalona, advocate ng women's health, lalo na ang paglaban sa cervical cancer. Siya ay may 8 anak. At hindi naman magpapadaig ang mga susunod na personalidad, walang takot ding maninindigan kontra naman sa RH Bill, Representative Mitos Magsaysay. Ang kinagawa ng 1st District ng Zambales, critical sa kanyang pagkondena sa RH Bill at siya ay may 6 na anak. Retired Bishop Teodoro Bacani Jr., Bishop Emeritus ng Novaliches, halos 4 na dekadang naglingkod sa simbahan at sumulat ng isang libro kontra RH Bill noong 2008. Professor Aliza Racelis, Professor ng University of the Philippines, College of Business Administration, radio host at commentator, kinatawan ng Filipinos for Life and Families Against RH Bill. Para sa maayos at intelihenteng talakayan, kinakailangan ang ilang alituntunin. Narito po ang ating mechanics. May 3 argumento na pagdedebatihan. Una, ang RH Bill at ang kahirapan na tatalakayin ng mga mambabatas. Pangalawa, ang RH Bill at ang moralidad na tatalakayin ng simbahan. At pangatlo, ang RH Bill at ang kababaihan na tatalakayin ng kababaihan. Magkakaroon ng bunutan para malaman kung sino ang unang magbibigay ng panig. Bawat debater, bibigyan ng 1.5 minuto para ihayag ang kanilang panig. Matapos ibahagi ang kanilang posisyon, magkakaroon ng interpellation o question and answer ang mga debater. Ang debater na unang naghayag ng panig ang siyang unang tatanungin. Ang tanong ay sasagutin sa loob ng 1 minuto. Ang issue na una nating tatalakayin ang RH Bill at ang kahirapan. Para pagdebatihan ito, ang kinatawan ng pro-RH Bill, Congresswoman Janet Garin. At ang representative ng anti-RH Bill, Congresswoman Mitos Magsaysay. Abangan ang kanilang palitan ng pananaw, makibahagi sa diskusyon, manindigan, huwag bumitiw sa RH Bill, The Grand Debate. Ano sa tingin mo ang mas talagang makakatulong para sumpuin ang kahirapan sa ating bansa? Ang edukasyon ba o ang pagbibigay ng kondom at oral contraception? So gusto ko lang malaman, bakit either or at hindi pwede magkasamang lahat? World Premiere, Sundays at 11 p.m. Pinaaga para mas siksik kayo sa balita at impormasyon. Oras na para sa mainit na balita. Pinaaga para mas marami ang matulungan at maserbisyohan. Tawag na po sa ating on-call hotline. Pinagtambal para matugunan ang pangangailangan niyong infoserbisyo.
Sa Mayo 23, tunghayan ang isang oras at kalahating pagbabalita ng Balitanghali simula alas 11:30 ng umaga. At handang maglingkod ang On Call simula alauna ng hapon. Infoservisyo, hatid ng GMA News TV. Simple, easy to find ingredients. Make healthy, affordable meals. Trusted recipes straight from the Del Monte kitchen. Masarap, mura, masustansya. Yan po ang Tata Kitchenomics. I'm Chef Rob Pengson. At ako po si Lava Lluvers. Samahan niyo kami. You cook food that's light on the budget, but big on taste. Del Monte Kitchenomics, Thursday to Sunday, 9:55 a.m. Pagkatapos ng News to Go. Del Monte Kitchenomics. You move me beyond tears. You're a contender. Totally magical. Somebody's got to win. It's time to throw down the gauntlet. But who is it gonna be? American Idol Season 10 Finale. Don't miss it. Ano? Laban ka? Ang young stars ng bagong henerasyon. Kunyari ako si Simeon, tatay mo ba si Simeon? Mas ka dito. Hindi kita kailangan. Okay na. Okay na. At ang former child star. Nakikita mo ba yung baby mo na susunod sa yapak? Hindi ko pa nakikita ngayon. Medyo mahilig siyang sumayaw. Bibida sa Tonight with Arnold Claudio. Ngayong Martes, 10:30 ng gabi sa GMA News TV. We'll get that. Johnny, pakiburn ng fans. Burn? We can do it. Of course. That's what we've been talking about. New Cobra Smart Energy Drink. Only Cobra Smart has ginkgo biloba, plus enhanced levels of taurine and inositol, which help boost brain activity to improve focus, alertness, and memory. Now that's Brainergy by Cobra Smart. Sa mga pasaning mabibigat, binigyan mo kami ng lakas. Sa buong araw na pagkayod, tuloy-tuloy kang hindi napagod. Yan ang ibig sabihin ng pangmatagalan. Motolite, trusted na pangmatagalan. Your old skin whitening lotion without SPF may not prevent uneven skin tones caused by the sun. Vaseline Healthy White SPF 24 Triple Lightening Lotion helps match your dark areas to your lighter ones even under the harsh sun. Can your skin whitening lotion do that? You drink a soda, something cold, and ouch sensitivity is generally caused because dentin is exposed. It's got all of these little holes in it, and that's where nerve fibers lie. When cold hits it, an ice cube or something like that, you jump through the roof because your nerve is reacting to it. I always like the simplest thing first, Sensodyne toothpaste. Sensodyne goes into those little holes. It's working on the inside of the tooth. It actually starts to soothe the nerve and forms a barrier. So it's not so reactive. It's real simple. It's real easy. It hits all the check marks in my boxes. Goddesses have fallen with gifts to lucky mortals. Are you one of them? Log on to AxeLab and find out. Kahit ang astig, nagugutom. Twist nga! I'm hungry na eh. Ito ang Mr. Donut Twist. May 3 new flavors na astig sa sarap. Heavyweight, kaya busog. Only at Mr. Donut. Sarap! Pre, bye-bye. Over time, our bodies have changing needs. Take Centrum Silver, the complete multivitamin specially formulated for adults 50 and up to help boost immunity, vitality. Embrace life's changes. Centrum Silver. Nung na-shoot namin, sobrang patchy ng skin niya. Tawag namin sa kanya, Zebra. Kaya I used Vaseline Men UV Whitening Body Lotion. My skin was instantly UV protected. And in 2 weeks, was lighter and more even toned. Try new Vaseline Men. The Grand Debate. Bago po magsimula ang unang magdedebate, narito po ang mga karagdagang detalye ng mechanics ng ating talakayan. Matapos ang debate, sasalang sa question and answer ang bawat debater kasama ang panel of interrogators. Bawat miyembro ng panel magtatanong ng isang tanong sa debater ng kabilang panig. Ang debater na unang naghayag ng panig ang siyang unang tatanungin ng panel of interrogators ng kabilang panig. Ang debater lamang ng partikular na mosyon ang sasagot sa tanong. Bawat tanong sasagutin sa loob ng 1 minuto. Bawal ang follow-up questions.
Bawat debater sasagot din ng tanong mula sa audience o social media. May timer na makikita sa screen bilang patnubay. Pagsapit ng 10 segundo, may maririnig na tunog bilang hudyat na malapit nang matapos ang oras. Sa pagtatapos ng oras, may maririnig na buzzer at mamamatay ang mikropono ng debater. Ang mga mambabatas at gobyerno ang siyang magdedesisyon kung may sasabatas nga ba o hindi ang kontrobersyal na RH Bill. Pakinggan natin ang pananaw ng 2 representative ng Kongreso, sina Congresswoman Janet Garin ng pro-RH Bill at si Congresswoman Mitos Magsaysay ng kontra sa RH Bill. Ang issue na kanilang pagdedebatihan ang RH Bill at kahirapan. Pang-7 sa Asya, pang-12 sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang most populated sa bilang na mahigit 70 milyon. Ang mabilis na paglobo raw ng populasyon ang isa sa mga dahilan kaya nananatiling mahirap ang ating bansa. Malaki raw ang maitutulong ng RH Bill upang masugpo ang kahirapan. Tama nga ba ang ganitong kaisipan? Para malaman natin kung sino ang unang magpapahayag ng argumento sa issue, bubunot po ako na isang sobre. Ang sobre ay maaaring maglaman ng pula o asul na papel. Ang asul ang sa panig ng pabor at pula naman ang sa panig na hindi pabor sa RH Bill. Kung ano ang aking mabubunot, siya ang unang magbibigay ng kanyang panig. At ang unang magbibigay ng panig, ang siya namang unang tatanungin ng kabilang kampo mamaya sa interpellation o question and answer portion. Ayan po, malinaw. Hindi ko alam kung alin ang asul at pula dyan, ha? Ayan, tatalikod pa ako para siguradong hindi ko nakikita. Ito ang unang nabunot ko. Kulay pula sa makatuwid. Si Congresswoman Magsaysay ang unang magbibigay ng argumento niya. Ako po ay hindi naniniwala na dapat ipasa itong RH Bill. Unang-una po nang hihimasok ito at pinipwes ang ating mga kababayan na maglagay ng pondo miski na sa pagbili po ng contraceptives at condom, kahit na ito ay labag sa kanilang paninindigan, sa kanilang conviction sa buhay at kanilang religious belief. Pangalawa po, para sa akin, ito po ay hindi ultimate na kasagutan para po sugpuin ang kahirapan sa ating bansa. At para sa akin po, marami na pong pag-aaral na aking nasaliksik na ito pong condoms at contraceptives po ay nakakasira po sa kalusugan ng isang babae. Kaya para sa akin, hindi na rin po kailangan ipasa ito sapagkat marami na po tayong mga batas na naisabatas sa Kongreso na at present po ina-address na po yung 80% po ng provisions ng RH Bill. Kaya para sa akin, useless na pong ipasa ang RH Bill dahil we have already existing laws po para po tugunan yung maternal and child care at lahat po ng ibang provision na gusto pong isulong ng RH Bill. Thank you very much, Congresswoman. Pakinggan po naman natin si Congresswoman Janet Garin. Ang RH Bill ay isa sa pangunahing solusyon laban sa kahirapan. Inisinusulong ng RH Bill na tiyakin ang kalusugan at kasaganahan ng bawat pamilyang Pilipino. Tinitiyak din ng RH Bill na mapapaaral at mapapakain natin ang bawat miyembro ng pamilyang Pilipino. This bill will strengthen and empower the family. At alam po natin, a well-managed family will always lead to a well-managed community. Isinusulong din po namin ang paglaban sa korupsyon, ang pagbigay ng mas madaming trabaho, edukasyon para sa lahat, at kalusugan para sa bawat Pilipino. Subalit, hindi po natin masusugpo ang kahirapan kung ang pagplano ng pamilya ay ating ipagkakait dahil ito'y kailangan ng ating mamamayan. For the past 25 years na po na ang poverty reduction ay naging core o sentro ng pamamahala ng nagkaraang mga administrasyon. Subalit, ano po ba ang nangyari? May nangyari ba? Bumababa ang mga taong naghihirap? Ipinapakita po na hindi. For the past 25 years, ang National Statistics Office kasama po ang Asian Development Bank nagpakita na sa paglaki ng bawat pamilya, kumukonti ng kumukonti at dumadami ng dumadami ang mahihirap dahil kumukonti ang panggasto sa social